Armed and dangerous ang turing ng National Bureau of Investigation sa tinutugis ngayong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Aminado po ang NBI na malaking hamon sa kanila ang paghahanap sa senador. Nakatutok si Jonathan Andal. May dalang protective vest at mga bag ang babaeng kasama noon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na lumabas ng Senado ilang oras matapos ang putukan noong May 13. Sabi ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, posibleng may lamang baril ang mga bag. Kaya ang turing na nila ngayon sa anilay puganteng senador. Yung armed and dangerous, ang sinasabi namin dito, lahat naman nga po ng target for the service of warrant. Ang aming point of view, we will always be ready. Baka armado at lumaban yung ating subject. There are footages nung umalis si Senator Bato, may mga dalang duffel bag eh. So there is a suspicion na baka mga baril yun. At the same time, what happened doon tayo sa Senado, it shows yung factor na yan na maaaring talagang armado po yung tao na ito. Sabi ng Philippine National Police o PNP, pag-uusapan pa ng Firearms License Revocation and Restoration Board ang desisyon sa pagkansela sa lisensya ng mga armas si De La Rosa alinsunod sa batas. Ang problema naman natin dyan, kahit alisan natin ang lisensya yan, if they're armed, they will still be armed. Hindi naman natin makukuha yung mga baril po nila, no? Sa tingin ng NBI, nasa Pilipinas pa si Bato dahil walang record ng paglabas nito sa bansa. Pero aminado ang NBI, may malaking hamon sa paghahanap nila kay De La Rosa. Galing siya sa law enforcement, so he knows how the law enforcement officers behave, kung paano siya itatrack or hahanapin. Pero hindi lang daw mga otoridad ang pwedeng manghuli kay De La Rosa. But any one of us can effect an arrest, citizen arrest, because he's a fugitive from justice. Genocide yung kaso nito. Ang hindi umano maaari ay ang sinasabi ni Atty. Jimmy Bondoc, abogado ni De La Rosa, na sa abogado na lang isilbi ang warrant at ang mga ito na ang bahala magpasa sa senador. Baka kasi ang iniisip ni attorney is let me be the one to serve the warrant. Wala pong ganon. Sigurado po ako ron that's under the rules of court. Dati nang sinasabi ng kampo ni De La Rosa, hindi dapat sa ICC kundi sa korte sa Pilipinas litisin ang senador. Pero sabi ni dating DOJ Secretary at ngayong Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi na ito uubra dahil na-cover up na ang mga ebidensya sa war on drugs dahil sa sabwatan. Hindi mo na maimbestigahan dito. Ayun. Wala na wala na. Kahit na isampina mo lahat yan, wala na mangyayari dyan. Ayun. So, talagang doon na. Complicit lahat eh. Sa DOJ tayo, Oo. hinihingi natin ng figures. Oo. Isang buwan na, wala pa yung figures sa atin. Hindi pa man naisisilbi ang arrest warrant kay De La Rosa, may mga susunod na raw na posibleng maaresto ayon sa NBI. We have information that there are several na ma-issuean pa ng warrant ng ICC. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.